Good day mga kahabi, ngayon ay pag-usapan natin paano nga ba malalaman sa African lovebirds kung ito ba ay opaline o ito ba ay normal. Ito ang ating topic. Halika mga kahabi, pag-usapan natin. Bago natin simulan ang ating topic, konting tips lang mga kahabi. Ang opaline mutation ay isang sex-linked recessive, yung kanyang mode of inheritance mga kahabi. Ang tamang pagbigkas sa salitang opaline ay opaline. Kaya lang dito sa Pilipinas ay mas kilala ito o mas tanyag na sa tawag na opaline. Ang opaline mga kahabi, isa ito sa napakagandang mutation ng African lovebirds. Dahil isa ito sa mga pyesa o isa ito sa mga baseline na kailangan natin para magawa natin yung ating project mutation. Kinocross ito sa iba't ibang klase ng high mutation gaya ng pale fallow, dilute, parblue at ewing. Pag kinocross natin ito sa pale fallow, makukuha natin yung ating project mutation na opapale o itong tinatawag na opaline pale fallow. Yan po yung example ng project mutation. Kinocross din ito sa mga high-end mutation gaya ng red factor, bronze fallow, dun fallow, at ito ay number 1 na ginagamit ngayon para makapag-transmute tayo. O ito yung tinatawag na transmutation. Kinocross ito sa mga perso o personata para makuha natin yung project natin na opaperso or opaline personata. Ayan ang kagandahan ng opaline na mutation mga kahabi. Dahil pwede mo siyang ma-cross sa iba't ibang klase ng high-end na mutation at makukuha mo ang iyong pangarap na project mutation. Ngayon mga kahabi, pag-usapan natin, ito yung tanong ng karamihan. Paano nga ba malalaman na ang ibon mo ay isang opaline o ito ba ay isang normal? Ang hawak ko dito mga kahabi ngayon ay isang green fisher. Ito ay isang normal na green fisher. Kung makikita nyo sa kanyang likuran, ito ay may rampa. Ayan, meron siyang rampa na violet at pag tinignan naman natin yung kanyang pakpak ay wala po siyang scalloping. Ayan. Ito ang kanyang ulo. Yan ang normal na African mga kahabi. At pag tinignan naman natin yung kanyang buntot ay makikita nyo na mayroong malaking baring at saka iba't ibang kulay ang makikita mo sa kanyang buntot. Ayan mga kahabi, yung normal na green fisher natin. Ito naman yung sa opaline mga kahabi. Ang hawak ko dito mga kahabi ay isang green opaline. Ayan, kung makikita nyo sa kanyang mga pakpak ay mayroon siyang scallops o ito yung tinatawag na scalloping. Kung titignan nyo ay nagpo-form siya into scalloping shape. Ayan mga kahabi. Kung titignan po natin yung kanyang likuran ay wala po siyang rampa. Diretso po yan ang kulay. Mula likod hanggang sa kanyang rampa ay green lang po yan. Yan po ang ating opaline. Sa green series mga kahabi ay orange ang kulay ng ulo, green ang katawan. Kung ano makikita mo sa ulo at katawan, yun lang ang makikita natin sa buntot mga kahabi. Ito ang buntot ng ating African na opaline mga kahabi. Ayan, gaya nga na sinabi ko, orange at green lamang po ang makikita natin sa buntot. Ito naman ang buntot ng parblue opaline mga kahabi. Ayan, kung makikita nyo sa ulo, ganyan at katawan, yun lang po ang makikita natin sa buntot. Ayan. Ayan mga kahabi, at napakasimple po lamang ma-identify yung opaline at saka normal na African lovebirds. Sana ay nakatulong sa inyo itong ating munting video. At sana ay patuloy niyong suportahan yung ating munting channel. At pwede po ninyo i-share ang ating mga videos
sa lahat ng social media platforms para ito ay may boost at para na rin na kunting tulong sa ating munting channel. Again mga kahabi, uulitin ko, hindi po tayo eksperto at lalong-lalo na po hindi po tayo perpekto. Ito lamang yung mga sinasabi na natin dito sa ating vlog ay base lamang po sa mga experience natin sa ating munting ibunan. Ito lamang ay share sa ating mga kahabi na gustong matuto at gustong pumasok sa larangan ng pag-ibon. Maraming salamat mga kahabi sa inyong patuloy na suporta, sa positive comments at sa mga likes sa ating mga videos. Ay maraming pong salamat. At sana po ay ipagpatuloy lang po natin ang pag-support sa ating munting channel. Again mga kahabi, huwag niyong kalimutan mag-like sa ating mga videos, mag-share, at kung bago ka pa lamang sa aking munting channel ay huwag mong kalimutan yung subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga future na videos ko na gagawin mga kahabi. Maraming salamat sa lahat ng bird hobbyist sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat.